Sa fourth quarter ng 2025, tumaas ang kumpiyansa ng publiko kay Vice President Sara Duterte base yan sa pinakabagong pag-aaral na inilabas ng SWS. Pinakamalaki ang nakuha niya mula sa Mindanao na umabot sa halos 80%. Nakaharap pa rin ngayon sa kontrobersya ang ikalawang Pangulo kabilang na ang panibagong batch ng mga impeachment complaints laban sa kanya. Narito ang balita. Sa kabila ng mga hinarap na kontrobersya noong 2025, partikular na ang tangkang impeachment, mayorya pa rin ng mga Pilipino ang kumpiyansa at nasiyahan sa pagganap ni Vice President Sara Duterte ng kanyang tungkulin pagdating sa huling bahagi ng taon. Batay sa pinakabagong survey na inilabas ng social weather stations, nakakuha si Duterte ng 54% satisfaction ratings noong Nobyembre 2025, 2 puntos na mas mataas kumpara sa nakuha niya noong Setyembre. Pinakamataas ang nakuha niyang satisfaction ratings mula sa Mindanao na may 79%, sinundan ng Visayas na may 63%, 42% mula sa Balas Luzon habang pinakamababa naman ang nakuhang grado mula sa National Capital Region na may 40%. Mataas din ang natanggap niyang satisfaction ratings mula sa mga kababaihan na may 57%, mula sa mga rural areas na may 58% at 18 to 24-year-olds na 66%. Kaakibat nito, bumaba naman ang bilang ng mga Pilipinong dissatisfied kay Duterte na naitala sa 26% habang 18% ang hindi desidido. Samantala, inilabas din ng SWS sa parehong survey ang satisfaction ratings na natanggap ng iba pang mataas na opisyal ng bansa, kabilang na ang mga lider ng Kongreso at ng Korte Suprema. Bumaba ng 1 puntos ang satisfaction ratings ni Senate President Vicente Tito Soto na naitala sa 46% noong Nobyembre, 30% naman ang dissatisfied at 21% ang undecided. Bahagyan namang tumaas ang satisfaction scores na nakuha ni House Speaker Faustino Bogie D, 33% sa huling bahagi ng taong 2025, 28% ang dissatisfied habang 32% naman ang undecided. Kabilang din sa top officials sa survey si Chief Justice Alexander Jesmundo na mataas din ang satisfaction scores nitong Nobyembre na naitala sa 36%, 27% naman ang dissatisfied habang 28% ang piniling hindi sumagot. Isinagawa ang survey noong November 24 to 30, 2025 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 Filipino adults nationwide. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.